Dude, love at first sight ako dito. Yung kulay, yung itsura. Sobrang init. Pero ang lamig sa mata. Bumblebee, ikaw ba yan? Ang sarap titigan nito. By the way, mga Kitty hindi po atin to. Meron tayong kaibigan, big shoutout to brother Jay, na nagsabing, bro, kumuha ako ng Street Triple RS. Gusto mo i-try? Syempre ako naman, what? Yung RS na yellow? Sobrang ganda nun! You are looking at Triumph's track weapon na naka-straight bars para makapagkompetensya sa Yamaha MT-09 SP, Ducati Monster SP, KTM Duke 890, so on and so forth. I mean, yung itsura niya para pang mag-transform anytime, diba? Street Fighter bodywork na napakaganda, na may headlight na parang bubuyog. Dahil sa headlight at kulay ng bagong Street Triple RS, naging kamukha niya si Bumblebee. Mga Kitty Pies, we have to make it quick dahil sobrang init ngayong araw. For the engine, this is a 765cc displacement. It's a liquid-cooled 3-cylinder engine double overhead cam with 128 horsepower at 11,750 RPM and 79 Newton meters of torque at 9,350 RPM. Fuel tank capacity is 15 liters. Dry weight is only 166 kilograms. Ganun po siya kagaan, at mabibili nyo ang bagong Triumph Street Triple RS in Cosmic Yellow for an SRP of 857,000 pesos. Adjustable upside down front suspension fork. Yes, Brembo style Lema calipers na may 310mm disc. Aluminum frame, nice. Itong gustong gusto ko sa itsura ng Street Triple yung bandang tail end. Itong part na to, ang ganda. Dahil nasa RS tayo, hindi R, naka-track ready yung gulong natin. Stock tires Pirelli Diablo Super Corsa SP. And of course, pangalakas ang all-in suspension dito sa rear. Guys, hindi muna tayo nag-jacket dahil sobrang init. Kaya mga Kitty Pies, unang upo. Okay. So, the seat height is 825mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms. I think 89 kilograms na nga ako. At ganito po ang itsura natin sa motor na to. Ang ganda! Ang taas pala yan, no? Yung pakiramdam ko ngayon, alam mo yung feeling na para ka pa rin nasa sport bike kahit nasa naked bike ka. Ganun eh. Good morning, Street Triple. Ganda ng dash, no? Start na natin. Oo nga pala, Triumph. Kailangan clutch muna. Painitin lang natin makina and wala na tayong gas. Pag-isa lang tayo mamaya sa daan. Riding modes, we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 riding modes: rain, sport, road, track, and rider. Rider is customizable, at dahil nasa RS tayo, meron tayong option na track mode. So ngayon, ilalagay ko muna yung bike sa rain mode. Naka bar and mirror tayo. Nice. Ito ang tunog niya. Anything else to remember? Mukhang okay tayo. Gear up lang tayo din. Tara na. Wow, nauhaw yung motor. Pagsan muna natin. Magkano gas ngayon? 66 pesos per liter. Kano abutin ang gas nito? 13 liters. Ay, okay na yan. So, umabot tayo ng 895. Okay. Alright. So
todo pa lang ng bike is only 165 kilometers. Bago pa to. Ano pa tayo ba mag-break in ito? Well, yung Mantis style o Jollibee style sa unahan, para sa akin pasok yung design niya eh. Unique, di ba? Pag nakakita ka ng ganitong headlight, may sariling distinction yung motor eh. So ngayon naka-rain mode tayo. Ang punchy ng rain mode nito. Ang gaan ng quick shifter. Auto blip, yes, meron tayo. Bago natin pag-usapan yung makina, mamaya na masyado tayo natutuwa sa makina, pag-usapan muna natin yung ergonomic. So ergonomic of the bike, mataas yung feeling ng seat height nya. Sobrang stretch kasi ng mga kamay ko sa handlebar yo. Kahit pa paano, slightly bent forward tayo, and masyadong papasok yung location ng foot pegs nya. Masasabi kong nasa sporty riding position tayo ng bahagya. Pero ang lambot ng upuan ha. Rainbow, pero ang punchy ng makina. 79 lang ba talaga mayroon tong motor na to. Ang sarap tumunog ng 3 cylinder talaga. Rev natin. Well, actually mabait pa siya. Pero once na binigyan mo ng magandang exhaust to, ay nako talaga, musika sa tainga. Ang ganda ng dash natin. By the way, adaptive yung dash natin. Pag maaraw, white yung background niya. Tapos kapag medyo madilim naman, kapag gabi na, nagda-dark yung background. Tsaka ang cool ng gilid ng dash yo. Para tayong may carbon touch sa dash, pero in reality mga linya-linya lang naman. Okay, ito na, gusto ko pag-usapan yung makina niya, kasi sobrang gusto ko yung makina nito. Rain mode pa lang, pero in every rev range may sipa siya. Yung tunog niya napakaganda, and linear yung power niya. Yun ang gusto ko sa kanya. Malakas yung power niya in low end, pero smooth yung power delivery niya. Hindi jerky, hindi nakakapagod. Kahit magpalit tayo ng gear, quick shifter, auto blip, sobrang light, ang sarap ng pasok, ang ganda gamitin. Lagyan natin sport, tingnan natin yung feeling. Gaan gamitin ng motor. Diyos ko dahi. Baga kung magpapalit ka ng linya, kung i-flick mo yung motor, maning-mani. Yung grip pala ng legs natin sa tangke, feeling na alam mong nasa malaking motor ka talaga. Maganda yung kapit ng legs ko sa tangke. Malaki, tahimik lang ng bike. By the way, this is not the Moto2 edition. RS and Moto2 halos pares lang ng itsura, pero ang pagkakaiba lang naka-clip-ons ang Moto2, may mga carbon fairings, pero solid na to eh. I mean, Brembo master cylinder, ang ganda ng cockpit. Sa R edition kasi naka-simpleng lever lang tayo sa front brake. Stock tire kasi nun, I think Continental lang. May punch control ba to? Oh, wala, ewan ko, I'm not really sure, pero parang walang option sa menu kanina. Front brake sobrang snappy. Naka Brembo style caliper po tayo. So for engine hit, well, running kasi tayo dire-diretso, so hindi ko masyado nararamdaman. Tirik tayong araw, nasa stoplight tayo, hindi naman siya ganun kainit. Mamaya siguro malaman pa natin. Ang lubak ng daan, pero smooth pa rin yung takbo ng motor. Grabe no? Well, dito sa RS, iba yung settings ng suspension. Mas matigas to actually. Ginawa nilang stiff yung suspension nito for track days. Yung R kasi yun, mas malambot yung feeling ng suspension nun, dahil yan talaga street oriented ang single R.
konting pitik mo lang hihinto ka na niya agad. Sa riding modes ng bike, meron tayong tinatawag na rider mode. Ito yung customizable. Kung sakaling gusto nyo patayin yung traction control, sakaling gusto nyo ibahin yung power mode nyo, at kung ano-ano pa, doon nyo pwedeng gawin sa rider mode. Pero yung ibang riding modes nya, ito yung mga easy access, pero hindi na tayo magkakalikot-kalikot. Ayan, buti medyo lumalamig na. Pangat tayong Tagaytay eh. Sa baba, grabe init. Yung itsura ng bar and mirror natin, para sa akin madali ko naman nakikita yung likod. Kasi kung may ganito klaseng motor ako, iba-bar end ko rin naman eh. At least ito, naka-ready na. Maganda yung locking mechanism ng mirror. Dahil din sa bagong pistons, bagong Honras, bagong camshafts, mga bagong valves dito sa RS, kumpara sa naunang model, mas bumilis ng bahagya to, mas nadagdagan yung horsepower niya. Pero I think hindi nyo naman mararamdaman yung power gain kung dito nyo lang susubukan yung motor. Sa racetrack siguro mararamdaman nyo, pero dito sa ganitong klaseng daan, I doubt. Nasabit lang yung pantalon ko dito sa part na to. Hindi kasi nakalak eh. Puro straight yung dinadaanan natin. Sayang yung gulong. Panglikuan pa naman yung gulong nito. Kanan tayo dito. Para may auxiliary ko. Yun! Alam nyo, hindi ko lubos maisip kapag ito na ang gamit ko sa racetrack. Dahil sobrang ganda ng handling nito. Ayan na, medyo nararamdaman ko na yung init ng makina niya. Pag-usapan natin yung presyo niya, 857,000 pesos para sa isang 765cc engine. Panigurado marami sa inyo magsasabing, ay, sa ganung presyo magaganto na lang ako. Kung ganun ang mindset nyo, hindi para sa inyo ang Street Triple RS. Nasa premium brand kasi to, so nasa premium din yung presyo nito. Alam niyo pagkakaiba nito kung ikukumpara mo siya sa mga competitor niya. Yung signature 3-cylinder engine ng Triumph, pagdating sa mga ganitong klaseng makina, isa ang Triumph na biyasa pagdating sa mga 3-cylinder engine. Kasi ilan lang ba gumagawa ng 3-cylinder sa mga motor? Yun nga lang, para sa price point niya, na-expect ko na meron na tong cruise control, which is wala pa pala. Hindi biro ang 857 and wala siyang launch control. Well, hindi naman talaga necessary ang launch control, pero dahil nasa track bike tayo, inaasahan ko na meron to eh. Hindi ko lang sure makaka-cutie-pies ano ba to? Nagawa ba yung daan dito? Siguro hindi ko lang siya masyado nakakalikot, pero kasi wala sa menu eh. O yun lang nakikita kong medyo downfall sa kanya. Kasi ang MT-09 SP may cruise control na yun eh. Sa Ducati Monster hindi ko lang sigurado. Z900 SE, yun, wala talaga yun. Dapat pang kumpara to Z900 SE. Well, di naman nagkakalayo yung power output yung dalawa, so okay lang siguro. Kung magkakaroon man ako ng naked bike, isa na to sa mga bucket list ko. Nanahimik kasi ako eh. Pinahiram sa akin tong motor na to. Ayan tuloy. Fuel consumption ko so far, nagpagas tayo dun sa Daspan, dito tayo sa Tagaytay. Mix riding style, piga lang kung piga. Kumalo ako ng 16 km per liter, which is para sa akin sapat na kung sakaling nakakagantong klaseng displacement ka. Kung pang daily mo yung bike, hindi. Kasi unang-una hindi pang daily yung gulong niya eh. Itong gantong klaseng gulong sobrang kapit nito in dry surfaces, pero maikli rin ang buhay. Also may kainitan siya, so kung maipit ka sa traffic, asahan mo na ma-fried egg ka. Consumption, well, tama lang. Hindi naman ganong kabigat sa bulsa, pero kung pang-daily mo to, kung sakali, lagi ka nakangiti kasi ang sarap niya gamitin eh. Tsaka hindi feeling maliit yung bike.
rin, no? Kung meron man akong paboritong middleweight naked bike ngayong 2024, eto na yon. Sobrang mahal ko na tong motor na to. Ang ganda ng response ng makina, every rev range, may sipa siya. Ang ganda niya tumunog, linear yung power. Iba yung saya na binibigay niya sa bawat piga mo sa throttle. Gusto ko yung itsura niya. Subjective yung headlight, may nagsasabi na hindi nila trip yung headlight, pero gusto ko yung itsura niya eh. Bumagay sa pagka-yellow, ang galing no? Nagmukha siyang Bumblebee eh. Tingnan niyo naman, di ba? May dating. Bago natin tapusin ng video na to, I would like to thank Brother G kasi pina-experience sa akin ng motor na to na bagong-bago pa, kakakuha pa lang. And that's our review dito sa Street Triple RS. Gray pala tong fender sa harap. Hindi nila ginawang yellow. Let me know what you guys think dito sa motor na to. So, mga kitipais, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga kitipais, see you sa next content. Parang gusto ko nito.